Ito po yung ating mais na Decal 8282. Ito po yung unang pagpapatubig. Nasa 7 days or ika 8 days na po nito. Kahapon 7 days po siya. At dito po sa video ito sasagutin natin yung ilan sa mga katanungan na laging tinatanong ng ating mga tagapanood at taga-subaybay, para po maliwanagan kayo at matutunan ninyo yung mga dapat yung malaman sa pagtatanim ng mais. Hello! Welcome to Tech Pop-Up, the Smart Learner channel. We educate intelligent farmers and provide effective solutions to your problems. Gumagamit po ba kayo ng maraming inorganic fertilizer? Acidic din po ba ang inyong lupain? Mabagal bang lumaki ang inyong mga halaman? Panahon na po para pagandahin at pababain yung paggamit ng inorganic fertilizer. Kayo po na nag-o-organic, pwede po ninyong gamitin ito. Kayo po na natatakot sa mga insecticide, natatakot sa mga iba't iba pang mga chemical na inilalagay sa halaman, pwede po sa inyo ito. Tayo po ay gumagamit ng probiotics o itong lactobacillus lactic acid. Ito po ay nagpapaganda o binabalik niya yung ganda ng lupa. Binubulok po niya ng madalas o mabilis yung mga pwedeng bulukin sa lupa, kagaya ng mga dahon, yung mga rice straw, kung ano pang mga pwedeng maging pataba sa inyong lupa. Pinapabilis po nito ang pagbubulok. At ang ginagawa po niya ay yung mga binubulok po ay ginagawa po niyang amino acid, na yung amino acid ay nagtataglay ng nitrogen, at ang nitrogen ay nagpapaganda sa ating halaman para ito'y mabilis lumaki at magaganda, malalaki po ang bunga. So subukan po ninyo itong ating probiotics, itong ating 3K fertilizer, at para gumanda ang inyong halaman at maibalik yung dating matabang lupa. Itong unang pagpapatubig ng mais ay medyo challenging. May mga natatabunan, pero dahil malambot yung lupa, yung mga nakatabon na yan, tatabon na yan sa mga maliliit na mais na yan, ay lalabas din po dahil yung lupa ay malambot. Medyo itong unang pagpapatubig ang medyo mahirap dahil malambot yung lupa. Sa ikalawang pagpapatubig ito, maganda na dahil malaki na yung mais, tapos yung lupa hindi na ganon kalambot. So tayo ay nagpapatubig ng mais na ganito dahil para ma-attain natin yung sabay-sabay o yung talagang pare-parehas yung laki, flat top ika nga. Hindi kagaya nung mais sa kabila na kasabay nating nagpapatubig pero nauna na po na yan ng mahigit isang linggo. Hindi, pag ganyan po yung mais, medyo late na po kapag first time pa lang kayong magpapatubig. Ito, tiyak na hahabol po dyan sa kabila dahil ito yung may abono na rin yan, pero ito'y lalagyan natin ng foliar fertilizer para mas mabilis ang kanyang arangkada. Pagkatapos ng patubig, ang susunod nating activity dito ay yung pag-spray ng pamatay damo. Sa ika 18 days po natin ito i-sprayhan ng pamatay damo para eksakto na tumubo na yung mga damo at hindi masyadong malalaki. Pag malalaki kasi yung damo, masisilungan nila yung mga maliliit sa silong. Kaya pinaka mainam, pinaka maganda na mag-spray ng 18 days. Pagkatapos mag-spray ng pangdamo, ay susunod kagad natin yung pag-apply ng fertilizer. Tapos magpapatubig po tayo. So tinatiming din natin na 20 days ay makapag-spray tayo ng foliar fertilizer. 20, 21, 22 pwede po yon. Maraming nagtatanong sa ating mga tagapanood kung bakit tayo nag-spray ng pamatay damo na kasama yung sulfate, yung ammonium sulfate. Yung ammonium sulfate po ay abono. At yun po yung nire-recommenda ng mga
local manufacturer ng glyphosate na ihalo sa kanilang kwan para lumakas. Ang original kasi na pamatay damo ng mais ay itong Biticon na yung Roundup. Kaya lang naglabasan na rin yung mga generic na mas mura. Pero kanilang inire-recommend na haluan ng ammonium sulfate yung pamatay damong yun para mas malakas. Magagaya niya yung kasing yung original na yung Roundup. At kung minsan pag ito'y hinaluan natin ng Silhouette, mas matapang po siya kaysa Roundup. Ito ngayon sa itong susunod natin pag-spray, dahil nasubukan ko na yung glyphosate, ammonium sulfate, at saka yung may halong Almix. Itra-try po natin yon na solution na i-spray sa mais kung hindi siya maapektuhan. Kasi marami po sa mga nanonood ang gumagamit ng Top-4-D na hindi dapat. Pag naghahalo ang Top-4-D at glyphosate para i-spray sa mais, matatamaan po yung mais. Napakalakas po nung Almix na ihahalo sa pamatay damo na pang-spray. Kahit malalaki na yung damo, talagang papatayin niya kasi nasubukan na po natin. Pero titignan po natin sa mais kung hindi niya maapektuhan. So kung kayo'y parang nag-aalinlangan na sa ating sinasabi na gumagamit po tayo ng ammonium sulfate sa pag-spray ng mais, at baka natatakot kayo, baka mamatay, tignan niyo po yung mga natatamaan ng urea na mais kapag kayo nag-abono. Hindi naman po sila namamatay, na susunog lang yung dahon pero hindi namamatay. Ganun din po yung yung sulfate, hindi iindayin yun ng mais dahil napakababa po ng nitrogen ng sulfate 21. Samantalang yung urea na 4600, napakataas po ng nitrogen yun pero kayang-kaya ng mais. Kaya huwag kayong matakot na ihalo yung isang lata ng sardinas sa pang-spray ng damo sa mais para mas malakas, dahil hindi po mamamatay yung inyong mais. Then eto ngayon, ating obserbahan kung ano yung magiging epekto ngayon, halimbawa ng fall armyworm dito sa pero mag-spray pa rin tayo. I-bind natin yung ating procedure. Siguro magde-delta king tayo at Nembesidin or delta king at saka wild kid. Isasama po natin to sa 3K chelated calcium, yung anaa, saka Silhouette. Tapos titignan natin kung ano kanya magiging epekto, dahil alam ko na iba ngayon yung approach habang tumatagal, nagbabago yung panahon, nagbabago rin yung mga insekto na kalaban or parang nakakapinsala sa ating mais. Pero po wag po tayong sumuko, dahil alam po natin na may solusyon lahat ng mga problema. So yung mga nagtatanong, patuloy po nating sinasagot, patuloy po nating inaalalayan. Ipapakita ko po yung mga challenge sa papatubig ng maaga dito sa ating mais. Kagaya na po nito, natatabunan po yung kanyang mga pero eto, yan, babangon po yan, dahil mas maganda po pang ganito. Kasi halimbawa ito, mga tumutubo, yung mga hindi pa nakatubo dyan, pwede pa silang tumubo kung mayroon pa. Yun ang kagandahan ng pagpapatubig ng maaga. Talagang hahabol pa yung mga nahuli. Dito ating itratry kung ano yung ngayon, ano yung magiging outcome. I-apply na po natin ito ng 3K ng 4 times. Kasi sa mga purple sweet at sweet corn na sumubok po nito, yung mga customer natin, sinabi nila na napakalapad daw at napakaganda ng mais. So dito ngayon, gagawin din natin na 4 times yung pagkuhan natin ng 3K kasama yung chelated calcium para mayroon siyang insect repellent at mas matibay yung mais. Sa mga nagtatanong, lalo na sa mga lugar na mahangin, sa mga lugar na nababali ang kanilang mais, mag-spray po kayo ng chelated calcium
para matibay ang inyong mais. Marami na pong nakasubok sa ating mga customers, sa mga bumibili po sa atin, na talagang iba po yung tibay ng mais kapag na-sprayan ng chelated calcium. Siguro nagtatanong kayo, bakit hindi na lang yung calcium nitrate ang i-spray? Iba po yung formula na linagay natin sa chelated calcium. Linagyan po natin yun ng dagdag na formula para masipsip nung halaman yung kailangan na chemical na galing po sa chelated calcium. Nanunuot kasi yon, hindi kagaya ng ordinaryo lang na Netrabor, parang sa ibabaw lang po siya, hindi siya pumapasok, hindi siya kumakapit. Samantalang yung ating formula na ginawa na yon, nanunuot po, talagang pumapasok po siya, talagang napaka-epektibo yung chelated calcium na ginawa nating formula. So subukan po ninyo. Pwede rin po na kung yung mga nagtitipid, wala kayong mga pambili, wala kayong mga gastusin, kulang yung budget ninyo, gusto nyo mag-foliar, pwede nyo gamitin yung chelated calcium lang. Parang katapat na rin po nun yung anaa. Kaya lang mas maganda yung anaa dahil ang kinaganda nun, may halo siyang hormone. Kaya ini-spray po natin siya sa kahit anong stage ng halaman, bata hanggang sa tumanda, dahil may hormone siya na nagpapabata sa halaman, nagpapaganda sa halaman. Kaya patuloy po tayong naggumagamit ng anaa. In fact, sa mga feedback ng mga bumibili, talagang patuloy silang gumagamit ng anaa, at yun po ang pinakamabilis maubos at pinakamaganda pong gamitin, yung anaa 400%. So kung gayoy nagtatanim ng mais, pag-aralan nyo po, subaybayan yung ating mga video para gumanda po ang inyong tanim, gumanda po ang inyong mga halaman, at lumaki ang inyong kita. Huwag po kayong matakot na sundan, subukan yung ating mga ginagawa, dahil lahat ng ating sinasabi, lahat ng ating mga tinuturo, nagawa na po natin, nasubukan na po natin. Kaya bago pa po natin sabihin, ituro, tayo po ang unang nakasubok, tayo po ang unang nakapatunay na pwede po. Kaya lahat ng ating sinasabi pawang katotohanan at ginagawa po natin. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay, panonood sa ating mga video. Sana po mag-succeed kayo. God bless po.